Ito yung palayan dito sa Barangay Utod, no? So sa pag-aari po to ng mga small farmers dito sa Kabangkalan, no? Barangay Utod. Sa nasasakupan po ito ng Barangay 1, no? So yan po, mga farmers nagtatanim sila. So tanim, no? So alam nyo, pag ganitong panahon, okay, walang problema, mainit. So ang problema, pag umulan at umapaw yung tubig dito sa sapa, ay pinakamalaking problema sa mga farmers dito kasi masisira yung mga pananim nila, talo sila, no, pag bumaha. So kailangan na mabigyan ng solusyon ang ang sitwasyon sa pagbabaha dito sa Kabangkalan every rain, no. Ito yung po yung area na dito sa Utod. Yun po. Yan ang sapa. So ito dapat, ang sapa na to, no, matagal na dapat bigyan ng proyekto ng city government ng Kabangkalan, no, na magkakaroon ng dike dito at laliman yung ang sapa at sangkarin at bigyan ng magandang pundasyon dito kasi dito po kumukuha ng tubig or ginagawang irigasyon ng mga farmers dito sa mga palay nila, no. So, i-dike, ilagyan ng dike, gandahan ang pundasyon para didiretso yung tubig, hindi yung aapaw rito, no? So, yan, no? Kita nyo yan, mga gilid yan, pitapsasim, ilagyan ng guys sa gilid paligid at sa kabilaan din, no? Dapat pukusan ng city government dito yung project na makatulong dito sa mga pamuluyo sa Barangay Utod, especially sa mga small farmers dito, ha? Yan po, at ang tulay, no? Tatawid dito sa kabila, so sarili namin yan binagawa, no? So, kailangan na ikaw talaga magplano kung anong klase pundasyon ng tulay mo para pagdating man ng baha hindi maaanod, no? So, ang sa akin, ginawa kong tubo yan, no? Dapat pundasyonan ko pa ng tubo dyan. Sariling pera ko yan, ginastos para rito na makatawid dito sa kabila, no? Kasi dito po yung lupa namin, may mga palayan po kami rito. So, iikot ko po kayo dito sa area ng Utod, no? Yan po, mga palayan yan dito. Kawawa kasi yung mga farmers, small farmers dito na namumuhay at nagtatanim, tapos bibiglang ulan, aapaw sa tabunan tubig dito, no. Nakaraan mayroon akong video diyan na tawagan dito, apaw yung tubig. So yung mga basura galing diyan, yung mga putik na galing sa sapa ay po dito sa palayan, no, mga damo, basura dito yung pupunta. So pangit, masisira yung mga palay nila, no. So ito yung area dito sa amin, pinapakita ko para mabigyan ng pansin ng mga magigiting nating official diyan sa syudad ng Kabangkalan, no. No, para din to po sa mga small farmers natin, katulong at ma-prevent din ang baha, no, kasi pag yan umapaw, aawas din ito yung papuntang market, no, kasi sa market tubig, mayroon ang dike doon, no, sa sapa dati yan, ganito din yung sistema dati doon sa market na nakikita nyo na mayroong before sa may tulay, kita nyo may dike na dyan. Yan po yung pinagawang project ng, hindi ko alam kung sino yung mayor pa niyan ng Kabangkalan at mga opisyalis. So dapat yan, gawin nyo din yan, palawakin to, bagyan ng dike buong papunta doon sa taas para ma-prevent at isilipin nyo rin yung mga illegal logger natin dyan sa kataas sa bundok para ma-prevent yung pagbabaha. Kita mo po yun to. Sapa yan. Sapa yan dyan. Itong gilid, lagyan ng dike, yung gilid, lagyan ng dike at laparin dito sa baba, no? Saka gawa ng tulay, no? Ang tulay, kita nyo, kawayan lang yan, puro sira na, no? Sarili yan to gawa ng may mga lupa rito, no? So ito din ang cause ng pagbabaha sa Kabangkalan, itong sapa, no? Hindi lang to isang sapa, meron din mga ibang sapa rito. Umaapaw yung tubig, lalabas yun, baha na. So yan po ang cause dito. Kaya mahirap ang buhay rito pag umuulan at umapaw yung tubig, aawas dito, pupunta sa palayan. Yan po ang sitwasyon dito pag bumaha. Ngayon, medyo mainit ang panahon, so maganda, no? Dahil po ay
makapagtanim ng maayos yung mga small farmers natin. Yung sapa na yan na sinasabi ko hanggang doon yun sa taas. O Lupni, Lupni, papuntang Lupni. No? Sana mabigyan ng pansin to ng syudad ng Kabangkalan. No? So, kasi ito ang problema dito pagbabaha. Pag bumaha, lahat ng negosyo shutdown, pati yung pag-iiskwela ng mga kabataan, no? Yan, itong area nasisirang mga tatananim dahil sa baha. Hindi lang yan maepektuhan, marami apektado pag bumaha. So kailangan bigyan ng solusyon yan. Ang narinig ko rito, may proposal kayo ng So this is a big amount of money para sa proyekto. Pero dapat, yan ang proyekto, dapat maging standard yung mga materials na gagamitin sa flood control natin. Kasi pag hindi, pag may mga higher price dyan, so talagang lugi rin, no? Hindi magpaganda. Tapos yung mga materials na yung mga kable lalagay dyan sa dike, small at hindi standard, talagang masisira. Ilang taon lang masisira na, no? Dapat kung gumawa, kung mayroong budget, iubos lahat yung budget. Kasi baka mga iba dyan, hindi ko naman, yun naman talagang nangyayari. No? Overpricing, and then substandard yung mga materials na ginagamit. No? So, gawa nyo ng feasibility studies yung proyekto ng flood control kung saan ang may mga malaking epekto, saan nanggagaling yung baha papuntang Kabangkalan. Yan ang tuunan nyo. No? Sa mga ilog, mga sapa. Kasi dyan nanggagaling mga drainage. Dami mga follow-up yan. Dapat yung 2 billion na yan. So, I don't know kung talagang yan ang budget na talagang flood control dito sa Kabangkalan. No? So, dapat ang pera mapunta sa tamang kamay. No? Mapunta mismo sa tamang proyekto ng flood control dyan sa Kabangkalan. No? So, malaking pera yan, 2 billion. No? So maraming mga kontraktor na mga buaya. Not only contractor, DPWH also. Belong din yan at saka mga ibang politician, no? Included. So, yan dapat ang pansinin, no? Kasi under investigation sa Senate, kanya-kanya silang lusot dahil po mayroon silang kasalanan. Alam niyo po yung mga taong gumagawa ng kasalanan, kanya-kanya lusot yan. Pag tinatanong, pag inimbestigahan, kanya-kanyang lusot. At walang maayos na gagawa sila ng lusot dahil may kasalanan sila, no? So, kung manood kayo sa Senado, daming mga kontraktor dyan na may mga ari ng mga malaking construction na involved din sa corruption, no? Sa flood control project ng ating bansa, no? Not only in the Philippines, all over the Philippines, including city, no? So kahit ma-prevent yan, kasi kawawa naman po kami, katulad nito mga small farmers dito. Tapos masisira lang to, baha, kawawa, no? Yan po, panawagan sa ating mga magagandang politician dyan sa syudad ng Kabangkalan. Bigyan na ng pansin yung flood control project. Sana walang halong korupsyon, lahat ng pundo ibubuo sa project para ma-prevent, no, ang pagbabaha sa Kabangkalan. Yan po, followers at mga kaibigan dyan sa Kabangkalan. Shout out sa inyo at good morning and God bless to all of you. Maraming salamat po.